Sir Ronald Llamas, yung kanyang episode every Saturday. Sige, dalawin natin. Ika-5th episode na nila to eh. Ano kaya yung topic nila dito? Pero sila ay mga justices na eh. At ng konti ha, atasan ng konti. Actually nga, kahit dito sa issue ng ano, na napansin mo ba yun na bilisan natin guys, bilisan natin. Nagsabi si Villanueva. Habol tayo, habol. Impeachment ng usapan. August 4, hindi daw July 29. Ano? Oh, medyo doon hati na nga si Kiko at si Bam ng stand doon ha. Sabi ni Bam, ako okay lang ako kung August 4. Si Kiko naman, sabi ni Kiko, ay kailangan ipaliwanag. Bakit kailangan namin ng explanation yan? So medyo kailangan talaga maging ano tayo sa opposition eh. Sila Risa, sila Kiko, sila Bam, yung para mas malakas tayo. Kailangan may iisang stand. Correct. Katulad ng itong Duterte, may stand sila na nagko-consolidate sila ng bloke nila para maging forced to contend with sila. Eh tayo sana, kung magkakasama sila Kiko at Bam at Risa, forced to contend with. Considering yung magandang performance ng opposition nitong 2025 elections, di ba? Kanya nga, kaya ayaw natin masayang yun. Inuulit ko, pag nagsama-sama sila at magkaisa sila na ito yung leader natin, ito yung ating kandidato for 2028, kami ni Atty. Enzo ay susunod kung ano yung ipapagawa nila sa atin. Di ba, Atty.? Oo. At saka malay mo, Nal, kung maipakita natin yung lakas natin ng oposisyon, yung totoong oposisyon tayo yon. Sila Lenny, sila Kiko, sila Bam. Yung iba pang mga progresibong grupo, tayo yung totoong oposisyon. Pag na-consolidate natin ang pwersa natin, kasama sila Lenny, yung Liberal Party, kasama sila Bam, at considering yung pinakita nating performance natin, kahit hindi kami nanalo, pero as an opposition, maganda yung pinakita na showing ng opposition. Baka nga kahit sila Marcos, sila Romualdez, pag nakita nila yung lakas natin, sa mga survey, malakas si Lenny, malakas si Risa, malakas si Bam, malakas tayo, ay posible yan. Nasuportahan nila ang kandidato ng oposisyon. Sila'y nasa likod na lang. Kaysa naman sa manalo si Sara, di ba? Pwede yung ganon. Sa tingin ko naman, kahit naman si Risa, Nald, kahit si Risa, open sa ganon. Wala naman silang malakas na kandidato eh. Di ba? At wala silang malakas na kilusan na puro mga volunteers. Katulad nung nakita natin noong 2022 at 2025. Hindi mga bayaran yan. No, hindi yan mga bayaran. Di ba? Kusayang sumama sa kampanya, kumakatok sa mga bahay, sumasama sa mga mobilisasyon, sa mga rally. At kung ma-harness natin yan, very powerful yan sa social media. Imagine mo kung bawat isa dyan sa kabataan, sa Gen Z, tsaka sa millennial, ay magiging influencer. No? Ang dami yan. Di ba? Baka malaos na kami ni Atty. Enzo. Mag-retire na kami. Kung yung mga kabataan, ang papalit sa amin na nagsasalita sa ganitong klase mga podcast. Di ba, Atty.? Oo. Ano yan? Ikuhan natin yung ating mga anak sa Europa. Ang ano lang dito, Nald, kahit naman si Risa nagsabi, bukas siya na tumakbong presidente or vice presidente, yun ay sa consideration na hindi tatakbo si Lenny. Kung tatakbo si Lenny, pag-iisipan din naman ni Risa yan. Correct. Pwede namang Lenny ang susuportahan, siya ang vice. Or kung sino man ang mapagkaisahan, Lenny ang presidente, kung sino man ang mapagkaisahan, bukas si Senadora Risa doon. Ang maganda lang, i-declare niya ang sarili niya ngayon na handa siya kung ano man ang pagkaisahan ng oposisyon. Kaysa naman sa wala tayong pinoproject na panlaban. Parang lagi na lang Martin Romualdez, Tulfo at saka Sara. Dapat ayaw kasi ni Risa na mangyari uli yung last minute magpasya. Di ba? On the final day of filing of candidacy, dun magpasya. Kailangan mas maaga. Parang dito sa binubuo nating mga Senate slate, mas mahalaga, mas maaga. Para makasigurado, yung mga katulad nila Heidi Mendoza, katulad nila Shelo Magno, katulad nila Barry Gutierrez, katulad nila Laila de Lima, Chel Jokno, etc. Diba? Dapat mas maaga. Ganun din, lalong-lalo na dun sa tatakbong presidente at saka vice-presidente. Mas maaga. We owe it to our people. We owe it to our young voters. We owe it to the future generation. We have to be more effective. Diba? Kailangan natin magpasya ng mas maaga. Kaya ang kailangan dyan, para hindi makabalik ang Duterte, hindi manalo si Sara, itong impeachment na ito, napaka-importante. Kasi kung ma-convict si Sara dito sa impeachment trial na ito, at syempre kasabay niyan yung perpetual disqualification from holding public office, hindi na siya makakandidato. Kung mayroon man silang pwedeng pakandidatuhin, si Bongo, mas mahina yon kaysa kay Sara, sa tingin ko. Kaya ngayon, kung hindi matutuloy itong impeachment na ito, lalong actually, pag nalampasan ni Sara itong itong impeachment na to,
lalakas siya. Lalakas siya. Yan ang dapat makita ng lahat ng mga puwersa, Marcos man yan or tayo. Kasi ito na yung pagkakataon na hindi lang kasi ito pagpapanagot. Siyempre, pagpapanagot ito sa mga ginawa ni Sarang Katiwalian, pang-aabuso, ano? Pero kung siya man ay matanggal sa pagiging pangalawang pangulo at kasabay niyan ay perpetual disqualification, yun ay consequence ng ginawa niya. Hindi yun talaga yung main na objective natin. Ang main na objective natin ay pagpapanagot, accountability. Kaya kasi pag hindi natin to ginawa, alam mo, Nald, imaginein mo yung iniisip ng spokesperson ni Sara, si Attorney Ruth Castelo. Sabi niya, mas mabuting hindi matuloy ang impeachment trial kasi malaki ang matitipid ng gobyerno. Yun lang. Imaginein mo. Okay, makakatipid ang gobyerno kasi wala nang gasto sa mga hearings na yan na gagawin sa trial na yan. Pero ano naman ang mensaheng maipaparating natin? Na yung mga officials ng bansa na nagnanakaw sa pera ng bayan, inaabuso ang pera ng bayan, ganun pala kadali, hindi naman pala sila dapat matakot. Kahit pa mga impeachable official sila, wala naman palang dapat ikatakot kasi wala ring silbi ang impeachment na yan na nakalagay sa konstitusyon. Ganun ang ano niyan. At malaki ang nawawala sa atin. Yun ang hindi naiisip ni nung spokesperson na yun. Kaya itong ano natin, itong sinusulong nating impeachment, ano ito ito yung constitutional process o mechanism na nakalagay sa konstitusyon na paano natin papanagutin ang mga matataas na officials na tulad ng Vice President. Ngayon, kung ang maging resulta man yan ay matanggal siya at hindi na siya makatakbo, yan ang consequence nun. Yan ang consequence nun. So, ano talaga ito? Hindi talaga pwedeng hindi natin isulong itong impeachment. Kaya lang, parang ang nangyayari ngayon, Nald, tulad ng sinabi natin kanina nung nagsimula tayo, parang kahit sila Chis Escudero nakakaramdam na mahihirapan nilang makuha yung bilang ng boto ng mga senators na papatay ng impeachment Kasi kahit sila Tulfo nagpahayag na, kasama yan sa sinasabi nilang supermajority. Kaya kahit yung mga pro-Duterte senators, parang nakikita nila hindi yata mapapatay ng Senado ang impeachment. Kaya siguro ang iniisip na nila, ito na lang Korte Suprema ang pumatay. So hindi na Senado, ito ng Korte Suprema. Ganun ba ang nakikita mo, Nald? Tama. Sana kahit 12 dito sa 15 justices ng Supreme Court ay appointed ni Digong, ay mas mamayani sa kanila. Hindi yung utang na loob sa kanilang sa nag-appoint sa kanila. Dapat ang kanilang maisip ay yung utang na loob sa bayan. Yung utang na loob sa konstitusyon na sila ang main defender. Yung utang na loob sa susunod na henerasyon, sa susunod na salinlahi, na medyo kakasuklaman ng kanilang alaala kung sila ay boboto para i-dismiss itong impeachment na ito. No? Ang usapin kasi dito, attorney, ay una, katotohanan. Di ba? Katotohanan. Kailangan lumabas yung ebidensya. Kailangan makita yung bank accounts mabuksan. Kailangan mag-testify si Las Cañas. Kailangan lumabas yung COA disallowance. Kailangan lumabas kung kanino napunta yung daan-daang milyon na confidential at intelligence fund na ginastos ng 11 araw, no? At ibinigay kay Piatos at saka kay Tempura at saka kay Nova. Yan yung mga dapat lumabas. Kaya yung unang labanan ay katotohanan. Yung ikalawa na mas mahalagang labanan ay kinabukasan. Ito ba ang uri ng leader na gusto nyong maging modelo ng inyong mga anak at ng kanilang magiging anak? Yan ba gusto nyo maging leader? Ito ba ang uri ng leader na gusto nyo na humawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa? Ito ba ang uri ng leader na gustong ibenta ang ating bansa sa mga dayuhan na nanghihimasok na sa ating teritoryo? Ito ba yung uri ng leader na ipinagmamalaki pa? Ipinagmamalaki pa yung kanyang paghihigante sa mga bumabatikos sa kanya. Yan ang mas mahalaga. Yan yung mas mahalaga. Ano ba yung karapat-dapat para sa ating mga anak at kanilang magiging anak? Kaya, hindi lang ito usapin ni Sara Ganyan na yung kanyang katauhan, hindi na yung magbabago. Ang usapin dito, tayo. Anong gagawin natin? No. Anong klase tayong mga Pilipino? Anong klase tayong mga magulang? Anong klase tayong mga tao kung papayagan natin itong mangyari? Yun yung mahalaga. Gising-gising. Alright. Hindi natin tutuloy ito, Absat. Medyo mahaba-haba pa to. Ongoing pa yung live niya, Absat, ni Attorney Recto at saka ni Sir Ronald Llamas. Okay na to. So, nagkwan lang tayo, Papio. At least 10 minutes na pakinggan natin yung kanina pinag-uusapan. Absat, maraming salamat po. Medyo naging kwan yung ating topic for tonight. Itong si Don Don. Nako po. Talagang kinonfirm, mga Kabsat. Kinonfirm niya kay Pinky Web kanina na kwan nga.
Bakit ako magso-sorry? Bakit ako magso-sorry? Alam ko naman kuan di ba? Sabi niya, sigurado naman daw itong si Dondon na talagang miyembro siya ng Alpha, itong si General. Kaya bakit ako magso-sorry, di ba? Kaya ayun. So, confirm talaga mga kabsan.